Hey mga brods, ito nga pong 6'4 power forward o small forward ng Reino Shine Elasto Painters na hindi nga nila na-renew. Ito pong si Nick Demesis. Yes mga brods, ito po kasi si Demesis ngayon mga kabrods. Ito, unrestricted free agent, pero may mga reports and rumors tayo na may team daw ito na pinagta-tryoutan ngayon or sasalihan or training camps dito sa MPBL team. So hindi pa natin makakonfirm kung anong team yun dahil ang daming ang teams dito sa MPBL. So ito nga pong si Nick Demesis imbis na ito ay matenga at ito naman ay bumaba ng liga na MPBL imbis na nasa PBA ka na tapos bababa ka pa ng MPBL. May reports tayo na gustong ibalik ito sa PBA ng San Miguel Beermen dahil alam din naman natin ng SMB ay wise din naman ito. So imbis na kumuha sila ng mga players dito na forward mga kabrods dahil papasok na tayo ng playoffs round, kaysa naman maglagas pa sila ng player or makipag-trade pa sila sa isang kupunan na yun, ay ito gusto nilang kunin yung unrestricted free agent na lang na isa-sign na lang nila. Katulad nito ni Nick Demesis. So, hindi rin naman basta-basta ito pong si Demesis. So, nakakapagtaka nga lang bakit ito yung isa sa mga binitawan ni Coach Yeng Yao. Siguro nga sa edad na rin dahil mas paborito ni Coach Yeng yung mga batang players. Pero kahit nasa early 30s pa lang din naman ito pong si Nick Demesis, ay parang prime pa rin naman niya mga kabrods. Andyan pa rin yung kanyang switch shooting. Andyan pa rin naman yung kanyang physicality, yung drive to the hoop, yung kanyang handles, andun pa rin. Yung isa sa mga binabayaran talaga rin ng Reino Shine dito, yung kanyang scoring ability at depensa. So bakit nga ba siya biglang binitawan na lang? Kaya sayang nga mga brods, imbis na ito ay bumaba ng liga, gusto nga kunin ito ng SMB. Dahil ito, mas mapapalakas pa yung frontcourt na ito po ng Beermen sa pagpasok ng playoffs round. Dahil 6'4 nga rin ito pong si Nick Demesis, malaking tulong ito kay Brondal and ito pong si Mo Tautua. Dahil matangkad na rin sa 6'4 ang height ni Nick Demesis dahil makakatulong ito at athletic pa. Kaya nga imbis na kumuha nga sila ng mga players dahil may mga balita tayo na ito pong SMB may minamatangadong mga big man or forward dito sa Blackwater Bossing and ito pong Northport Batampier. So imbis nga daw na ituloy nila yun, why not wag na lang sila magpakahirap at doon sila kumuha sa quality player na unrestricted free agent. Ngayon ang daming ng mga unrestricted free agent na malalakas pa rin mga kabrods dito sa MPBL, lalo mga ex-PBA players na kayang-kaya pa rin sumabay. Kaso nga lang wala sila talagang maayos na kontrata dito sa PBA kaya umaalis sila, pumupunta ng MPBL. Kaya ito pong si Nick Demesis parang hindi naman bagay rin ito sa MPBL dahil film ito at talagang may ibubuga pa. And former PBA courtside reporter pa, ito pong si Miss Riza Diaz Demesis, yung kanyang asawa, diba? So sayang din at respeto na lang din kay Demesis. Ito, so hindi naman din magsisising SMB. Bakit? Dahil malakas din naman si Demesis. Dahil yun nga, mas makakatulong pa nga ito sa mga ibang mga players nga daw ngayon sa SMB na inconsistent na ngayon. Kaya nga, mas okay kung meron silang mga ganitong scorer from the bench tapos gagawa ng mga 10 points pataas mga kabrods. Malaking tulong nga rin kapag meron kang scorer sa iyong kupunan. Kaya yun, malaking tulong si Demesis. Kaya kung ipupush ito ng SMB ay mga kabrods, baka may chance pa nga silang makausad ulit sa next round after ng quarter finals sa playoffs round. Kaya mga kabrods, sa tingin nyo ba ito po bang 6'4 power forward or small forward or shooting guard na itong si Nick Demesis ay dapat bang kunin ito ng San Miguel Beermen at i-push nila bago mag-playoffs round? Kaya komento mo lang ang opinion mo dito mga kabrods at isa-isayin natin yan. Dito naman po tayo sa kabilang balita naman natin mga kabrods. Kilala nyo ba? Ito pong 6 float na si Frankie Johnson and one of the elite point guards na ito naging unrestricted free agent at mga pinaglaruan nga niya yung Meralco Train or Shine dito sa PBA. After niya dyan, bigla itong bumaba ng liga, naging MPBL player dito sa Zamboanga Valientes at nakakuha ng kampyonato doon. After naman dyan, ngayon ay naglalaro na ito sa Indonesian Basketball League mga kabrods. Ito pong si Frankie Johnson. Yes, talagang lumakas lalo. Ito pong unrestricted free agent lang ng PBA player dati. Ngayon ay naglalaro na sa Indonesia, IBL sa Pacific Cesar, Surabaya. Ngayon mga kabrods, di nyo ba alam na one of the best scorer ngayon ito ng Pacific Cesar? Dahil nag-average lang naman ito ng 15.9 or 16 points per game. Ang ina-average lang naman ni Frankie Johnson dyan. Yes, akala nyo ibang coach siya pero hindi. 33 minutes per game ang binibigay sa kanya ng coach niya dyan. Biruin nyo,
Buti pa ang coach ng Indonesia may tiwala dito kay Frankie Johnson, while yung mga ibang teams dito sa PBA ng mga head coach dito ay wala silang tiwala dahil hindi na nga nila kinuha ito pong si Johnson. Ngayon, na lumalakas na ito pong si Frankie Johnson, mga kabrods, dito sa Pinas, listed naman siya as unrestricted free agent pa rin. Pero ito, may mga reports and rumors tayo mga brods na gustong ibalik ito ng Barangay Nebra San Miguel. Yes, alam natin na medyo mahirap dahil nga under contract pa ito ng Pacific Cesar sa IBL. Pero mga kabrods, kayang kunin yan ng Barangay Nebra San Miguel dahil hindi naman din pang long term ang kontrata din ito ni Frankie Johnson dito. So pwede mga kabrods, pwede nga nilang i-buy out yung contract niya dyan. Tapos palaruin dito sa playoffs round. Yes, pwede yan. Possible yan mga bros dahil kayang-kaya rin naman ang budget ni Boss RSA yan. Pero ito pong Ginebra, ayaw rin naman nilang i-rush muna si Frankie Johnson dahil maraming ang option dito na players sa PBA at MPBL. Gusto nilang unti-untiin ito. Yes mga bros, kakausapin yung agent niya ito. Tapos if ever magkaroon ng kasunduan at negosasyon na maayos, babalik ito ng PBA. Yes, ginawa na rin nila dyan kay RJ Habarrientos dito sa Ginebra. Yes, mga kabrods, from ibang bansa, from Korea, Japan B-League to PBA dahil nga niligawan nito ng Barangay Nebra San Miguel. So, ganyan din ang gagawin nila kay Frankie Johnson sa Indonesia. Di hamak naman na kaya talagang tapatan ng offer ng Ginebra. Ito pong mga ginagawang offer ng Indonesia kay Frankie Johnson dahil syempre mas matataas naman yung mga KBL at Japan B-League, di ba mga kabros? Kung makuha naman ng Ginebra ito at ma-buyout man ng kontrata ngayong playoffs round, kung makuha man at if ever lang, malaking tulong ito. Yes, scorer nga ito sa Pacific Cesar mga kabrods. Yes, tapos ang ganda pa ng competition ng liga doon, mataas pang level ng competition doon. Maraming imports, ang lalakas din ng mga Asiano, ang lalakas din ng mga Indonesian. Kaya yung improvement nito ni Frankie Johnson as a point guard talagang nag-level up mga kabrods dahil pagpasok nito ulit sa PBA ay iba na yung confidence level nito. Kumbaga pagpasok mo ulit sa PBA talagang may paglalagyan ka as a starter or superstar na. Yes, malakas si Frankie Johnson pero mga kabrods, ito pong Barangay Nebra San Miguel ay naghahanap pa rin ngayon ng mga shooters ngayon sa pagpasok ng playoffs round. Pero ito nga is ang isa sa mga gusto nilang kunin dahil ang hirap na nga kunin ng mga Japan players na Pinoy, di ba? Ang tataas kasi ng offer dyan. While ito pong si Frankie Johnson na nasa Indonesia, mas kayang tapatan ng Ginebra yung offer dyan. Kaya ikaw mga brods, sa tingin nyo ba worth it bang kunin si Frankie Johnson as an elite point guard ng Indonesia? Nag-improve yung skills, court vision, scoring ability, depensa, confidence, at one of the starters pa ng Pacific Cesar. Kaya komento mo lang ang opinion mo dito mga brods at isayin natin yan. Salamat po sa panonood mga brods. This is Kings Basketball. Yun lang, I'm out.